Sige po. Pakitayo po uli kayo mga kapatid. At tunghayan po natin ang ating Biblia sa aklat ng sulat na Pablo sa iglesia ng mga taga-Korinto. Chapter 6, verse 10. Chapter 6, verse 10. Basahin ko po muna ang English. Inyong sabayin na lang yung mga mata. Nor tips, siguro para maintindihan natin, idagdag natin ang verse 9. Verse 9. Okay, ganito sabi ng Bible. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Ano ba yung liko na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Ano ba yung mga liko na hindi pupunta sa langit? Huwag kayong padaya. So, ibig sabihin, huwag niyong isipin na kayo ay palangit, ay kayo na may liko. Kasi maraming tao nadadaya. Mahal naman ako ika ng Diyos. Ang Diyos naman ika ay napakabuti para ko'y dalhin sa impyerno. Ay nadaya ka. Dahil ganito nga sabi ng Bible, yung mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. Huwag tayong paluko. Hanggang parang baliwala lang sa Diyos ang kasalanan, naluko ka. Kahit ang mga mapakepid, niya mga mananamba sa Diyos-Diyosan, niya mga ngalunya. Kalahin nyo, mga ngalunya na, iniisip palangit pa rin. Huwag tayong padaya. Hindi magaang bagay ang kasalanan sa Diyos. Okay, good morning. Pasok po kayo. Wow, nandiyan naman gwapo nating players. Okay? Okay, sabi diyan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Nakakarimarim na nga yun nakikiapid sa babae, di lalo yung ikaw ay naikiapid sa kapwa lalaki. Ni ang mga magnakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig. Yan ang ating pag-aaralan ngayon, yung manglulupig ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Tayo manalangin. Mapagpala namin Ama, pakipagpala po na yung mga salita, nawa ikaw ang magturo, manguna, maghari, mangusap, magmulat, magbuhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, pakiupo na po kayo. Salamat sa tatlong matatangkad na ito, andito na. Para mananalo nga yata tayo, Okay. So, ang pamagat po natin ay extortioners. Sa Tagalog po yan ay manglulupig. So, nais ko muna basahin ulit para magbukas. Hindi naman tayo maaga pa. Basahin ulit natin na verse 9 hanggang 10 para sa bagong dating natin. Good morning sa inyo. Okay. Ang sabi ng Bible, o hindi ba ninyo nalalaman? Kinakausap ang Korinto na sinulatan ni Pablo nung panahon niya na nyapat ito'y salita ng Diyos, ito'y lapat din sa panahon natin. Hindi ba ninyo nalalaman na mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? So yung mga liko, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pag sinabing kaharian ng Diyos, ay di naandun nagdudumi na ang Diyos. Siya yung presidente. Ito'y kanyang lugar. Ito'y kanyang kaharian. Nawala dito yung mga liko. Ibig sabihin, labas ng kaharian, labas ng langit ang mga liko. Ibig sabihin, wala sa langit yung mga liko. Lilinawin natin, huwag kayong padaya. Yan ang sinasabi ko sa inyo, akala ng tao lahat daw naman ay palangit. Kaya nga huwag kayong padaya. Sabi nga, merong hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag ko ba yan? Merong hindi. Merong hindi. Kasi hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? So, hindi lahat talaga ay sa Diyos. Maliwanag ko ba yan?
At ang sabi, huwag kayong padaya. Bakit? Kasi maraming tao, akala, kaya mahirap yung akala eh. Marami namamatay sa maling akala. Diga? Ay, akala'y usok lang, yung pala'y dynamite. Ay hinawakan, ay di patay. Diga? Akala ay simpleng bangbang, yung pala'y bangin. Akala ako'y bangbang eh. Yung nga malupit yan eh. Akala ko'y damo, yung pala'y tae. Ano? Kaya marami nadadampot, nagkakamali, dahil ng maling akala. Ngayon, huwag kayong padaya. Huwag niyong isipin lahat palangit. Meron ngang hindi magmamana ng kaharian ng langit. So, alisin na natin sa isipan natin na lahat naman ng tao'y sa Diyos. Meron ngang hindi. Ano ga? Bible ang may sabi, paano? Tama ba? Hindi ba ganun yung nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? So, merong hindi magmamana. Therefore, hindi lahat. Tama? Kayo ba'y naniniwalang maraming tao sa Taysan? Kayo ba'y naniniwalang lahat ng tao wala dito sa loob ng simbahan? Maraming tao sa Taysan, pero hindi lahat ngayon nasa loob ng simbahan. Maraming tao sa daigdig, pero hindi lahat magmamana ng kaharian ng langit. Maliwanag ho ba yan? Kaya wag tayong padaya. Alam ko yan. Ako'y sa Diyos din. Hindi. Merong hindi. Sino yon? Mga liko. Ano ba ibig sabihin ng mga liko? Hindi yung baling pako. Pinaliwanag yan. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid. Alam niyo ba ibig sabihin ng mapakiapid? May asawa na nakuha pa ng iba. Uso ngayon yan. So, ibig sabihin, yan ay liko. At ang ganyang gawain, hindi magmamana ng kaharian ng langit. Liban na lang, kung bago ka mamatay, nagsisi ka muna. At anampalataya kay Jesus. Ano pa? Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Sino daw hindi pupunta ng langit? Yung mga liko. Sino mga liko? Yung mapakiapid, pati yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tama? Pag sinabi Diyos-Diyosan, di hindi tunay na Diyos. Nakakita ba kayo ng salitang pira-pirahan? Pag sinabi pira-pirahan, di hindi tunay na pera. Tama ba? Pag sinabing baril-barilan, ay hindi tunay na baril. Tama ba? Pag sinabing bahay-bahayan, ay di hindi tunay na bahay. Pag sinabing Diyos-Diyosan, ay di hindi tunay na Diyos. At maraming nasamba dyan kaysa sa tunay na Diyos. Tama ba? Ay kami kaya na-traffic kahapon eh. Ang tagal namin diyan. Nakakaawang tao. Walang kaalam-alam sa Bible. Mamamatay na lang ng dilat. Walang alam. Nadaya, kaya nga sabi ng Bible, huwag kayong padaya. Ano ba ibig sabihin na huwag padaya? Huwag paloko. Bakit? Hindi nga lahat ay pwede. Bakit? Hindi lahat magmamahal ng kaharian ng langit. Sino yan? Mga liko. Sino yung liko? Mga mapakiapid. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nag-cause pa ng traffic. Pagod na nga ako. Akala may umalis ako dito kahapon, alas 9 pa ng umaga. Punta kami ng SM, pumunta kami ng Balete, pumunta kami ng Inikbulan. Tapos ako gustong-gusto ko nang humiga. Nako. Ngaling-aling isang oras kami dyan sa kalsada. Bakit? Lahat yata ng barangay dito sa Taysan nakaparada doon At ang daming Diyos-Diyosang nakahilira. Nakakaawa. Sana maintindihan ninyo ito Hindi tayo namamatikos. Hindi yan akin binabasa ko lang naman. Di kayo magbasa, basahin nyo nga. Para huwag kayo sa akin magalit. Magalit na rin kayo sa inyong sarili. So, ibig sabihin, hindi akin yan. Tama? Sino hindi pupunta ng langit? Sino hindi magmamana ng kaharian ng langit? Mga liko. Sino yung mga liko? Mapakepit, ni mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni mga
mangangalunya. Na ano pa? Mga nang bababae. Yung mga nang bababae, wala namang girlfriend. Nang bababae. Ano pa? Mga mapakiapit sa kapwa, lalaki. Ano ibig sabihin nun? Pambihira. Ay, kita ko nakahilira kahapon yung mga badeng. Wala kang naiintindihan ng tao pagdating sa katotohanan. Akala nila magaang bagay lang sa Diyos. Akala mo, kung magaang bagay sa atin, sa Diyos, ang kabadingan, abit siya hindi tatanggapin sa langit kung magaan lang yon. Ay pasingtabi ha sa inyo, mga nagkukunwaring lalaki. Magpakalalaki na kayo kung kayo nagkukunwari lang. Walang imposible sa Diyos. Nababago ng Diyos ang sino man nagsisisit, nananampalataya kay Jesus. Tingnan niyo si Tina. Yan ay puging-pugi yan dati. Tina, tumayo ka nga. Tina. Yan ay puging-pugi dati. Mas pugi pa sa inyo yan. Pero ngayon, konti na lang. Babae na yan. Nakakagusto na yan sa lalaki. Ibig sabihin, binago ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Amen? Basta magsisit mananampalataya. Ano pa? Kaya mga kapatid, huwag kayong padaya ngayon. Pinapasa yung LGTV. Ano ba yan? Oo. Soji. Labag yan sa Diyos. Hindi nga magmamahal ng kaharian ng langit. Di hindi ayon sa Diyos. Ay, huwag tayong padaya. Hindi lahat ng maganda sa iyo, maganda sa Diyos. Hindi lahat ng tama sa paningin ng tao, tama sa paningin ng Diyos. At ang Diyos ang magpapasya, hindi tayo. Dahil ang magdadala sa tao sa langit, Diyos. Diyos din naman ang magdadala sa tao sa impyerno. Kaya matakot tayo sa Kanya. Magsisi tayo habang buhay pa. At manampalataya kay Jesus. Niya mga nang bababae, niya mga mapakapit sa kapwa lalaki. Sige. Kung di ko man madala ang punto, at least napaliwanag natin yan. Verse 10. Yan. Ano pa yung liko? Niya mga magnanakaw. Niya mga magnanakaw. Actually, yung extortioner at saka magnanakaw, hindi yun magkalayo. Synonym yun. Ni ang mga masasakim. Yung makasarili. Ano ibig sabihin ng masasakim? Naintindihan niyo ba yan? Wala nang inisip, kundi ang kanyang gusto. At pagka sa Diyos, ayaw. Ano pa? Niya mga manglalasing. Yan na nga. Kayo, mga players, huwag kayo magbisyo. Sayang ang inyong future. Alam nyo, takbo kayo ng takbo, tapos mag-aalak. Ako'y awang-awa doon sa mga trabahador. Binuno ang maghapon, init, pawis. Tapos ang pamamahingay, barik. Di kayo pinapatay mong utay-utay ang iyong sarili. Manglalasing. Okay, sino daw yung hindi pupunta ng langit? Yung hindi magmamahal ng kaharian ng langit? Mga liko. Kasama ka sa kalikuan yung manglalasing. Ay, sige, magbarit. Gusto niyo ba sa impyerno? Gusto ko pa sa Panginoon. Alam mo gano'n ha? Sino naman pastor ang gusto sa impyerno? Kahit ayaw mo sa impyerno. Doon ka dadalhin. Kung yung ayaw naman ng Diyos ay gusto mo. Diga? Opo. Ito sa mga players. Gusto mong manalo, hindi ka naman nagpapashoot. Diga? Ang gusto mo panalo, hindi ka naman natira. Hindi ka nagpapashoot. Wala kang magagawa kahit gusto mo na ayaw mong lumaro. Diba? Pwede kang automatic, gusto ko akong panalo, ayaw mo naman lumaban. Gusto mo nga sa langit, di ka naman nagsisisi. Hindi pwede. Tama ba yan? Gusto kong kumain, ako'y gutom. Nainang ka naman ayaw mo kumain. Hindi nakakabusog yung hayin lang. Kainin mo yung inihain at ikay mabubusog. Tama ba yan? Kayo ba'y nakakita ng nabusog, na hinainan, hindi naman kumain? Nakakita ba kayong naibsa ng uhaw, na binigyan ng tubig, hindi naman uminom? Huwag kang pupunta ng langit, aasa. Huwag kayong padaya. Baka akala mo, ikipapunta doon, di ka naman nagsisisi.
Lumabas kayo ngayon. Paglakad-lakad kayo dyan, bot hanggang kanto. Hindi ka masisiro. May mga lamisang nagtatagayan ngayon. Diyan pala sa kanto. Maglakad ka hanggang Fortune. Hindi ka masisiro. Linggo yan. Tapos pag namatay, gusto sa langit. Hindi mo maalis, paiging lasinggiro. Huwag kang padaya. Huwag kang padaya. Amen. Huwag mong ipaglaban na ang 1 plus 1 ay 3. Ay, ako'y honest. Ako'y sincere. 1 plus 1 ay 3. Ay, ganong ka-sincere ka pa. Hindi mo may tatama ang nang sincerity mo ng 1 plus 1 ay 2. Tama ba yan? Tama ba yan? Basta ako'y mamamatay sa 3, mamamatay ka nga. Tama ba? 1 plus 1, 2. Kahit paanong galing mo, kahit paanong kasincere mo, hindi mo mababago yun 2. Ang sabi ng Diyos, ang manglalasing hindi pupunta ng langit, gumaling ka na ng pangatwiran, hindi ka uubra. Kaya huwag kayong padaya. Amen. Huwag kayong paluko. Akala mo nga ang panluluko, pera lang. Akala mo nga ang panluluko ay pambabae lang, yung pagbang-asawahan, ang pinakamatinding pangluluko, yung akala mo ikay palangit, hindi pala. Maliwanag mo ba? Ni ang mga mapagtungayaw. Alam mo ibig sabihin pagtungayaw? Sumasagot, namumusong sa Diyos at sa mga magulang at sa mga namumuno ng bayan. Ni ang mga manglulupig, yan ang ating pinag-aaralan. So, hindi lang ang manglulupig ang pa-impyerno, kundi isa yan sa kasalanan na dahilan kung bakit ang tao hindi palangit. So, tingnan natin po, extortioner. Hindi natin kukunin lahat. Una, yung proofs. Mga patunay. Isa na lang kunin natin. At wala, daming talatang yan. Patutunayan, mga kapatid, na yung extortioners, mamaya kukunin yung, ang ibig sabihin kasi ng extortioners, mga kapatid, yan ay, yan nga, sinabi ko sa inyo kanina, yan ay kasamahan ng panglulupig, panglalamang, labis na pagpapatubo. Yung wala nang yung gang mapaglamang, mapangdahas, magnanakaw, mapagkamkam, makasarili. Yun po ang ibig sabihin ng extortioners. Ano ho? Sa Tagalog ay manglulupig. Okay, tingnan na po natin ang mga patunay natin. Sa Psalms 109 verse 11, ano sabi diyan? Let the extortioner, so yun ang ating dinin, para maintindihan natin yung extortioner, sa Tagalog, kunin nawa ng manglulupig ang lahat niyang tinatangkilik. At samsamin ng mga tagibang lupa ang kanyang mga gawa. So ibig sabihin, yung extortioner, yan po ay mga manglulupig at mga mananamsam. Mangunguha, magnanakaw. Isa ho yan sa kasalanan na hindi magiging dahilan para magmana ng kaharian ng langit. Pero hindi lang naman yan ang kasalanang nagagawa ng tao. Tama ba? Okay, mamaya pakikita natin pa yung ibig sabihin na yan. Pinatunayan lang natin dahil napasarap na tayo sa paghiwag-hiwag ng talata. Pandalwa, yung tinatawag na extortioner, meron ho yung hindi isang pinatutungkulan. Merong particularity yan. Not only proofs, but also yung particularity. Ginamit po yung extortioner sa John 10 verse 1. Tumutukoy po yan sa, tingnan nyo ha? Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Ito po na yan. Pag sinabi pong extortioner, magnanakaw. Kaya ba'y tuwang-tuwang nanakawan? Hindi nakakatuwa ang nanakawan. Lalo namang hindi tuwa ang Diyos sa magnanakaw. Mamaya, makikita po natin yan kung bakit ang Diyos talaga hindi. Yun na lang, pinakita na sa atin kanina, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang iba, nanakaw, asawa.
Ay ba ninanakaw, tuta. Ay ba ninanakaw, mga dalaga. Yung tinatawag na yung bugaw. Ano ba talamak ho yung nakawan? Hindi lang naman pera ninanakaw, pati grade. Pera, kayamanan, etc. Pero malupit, maraming tao ang ninanakaw ay Diyos. Amen? Paano, pastor? Ang linggoy sa Diyos. Huwag mong kunin. Sa Diyos yan. Binigyan na tayo ng Lunes hanggang Sabado, ibigay mo na yung linggo. Huwag mo nang nakawin. Hindi tuwa ang Diyos dyan. Not only robbery yan, ginamit din niyang usury. Proverbs 28 verse 8, saklaw din po, particularly, ang particular na tinutukoy din po ng tinatawag na extortioner. Pag sinabing extortioner nga, yung nga, mandarambong. Kinukuha yung hindi kanya. O kaya naman ay, yung sabi nating manglulupig. Ang usury po sa Bible, pagka inyong inaral, tinunton, yan po ay gawain ng mga Bombay. 28 verse 8 ng Proverbs. Ang nagpapalago ng kanyang yaman sa tubo at pakinabang ay pumipisan sa ganang may awa. Saan yun? Sa dukha. Ang nagpapalago ng kanyang yaman sa tubo at pakinabang. Tubo at pakinabang. Alam niyo mga kapatid, may mga taong hindi naman nagpapaluag ng aalipin. Kaya manghiram ka doon sa hindi masyadong malaki ang tubo. At hindi ka alipinin habang buhay. Yan po'y nasa loob ng extortioner. Yung malabis na pang-aalipin sa kapwa dahil nang nahiram sa kanya. Naintindihan niyo ba yan? At ang kasamahan pa na yan ay yung tinatawag na revenues. Ravenously. Ezekiel 39 verse 4. 39 verse 4. Ano po ang sabi diyan? Ikaw ay mabubuwal sa mga bundok ng Israel. Ikaw at ang lahat mong mga pulutong at ang mga bayan na kasama mo, aking ibibigay ka sa mga mangdadagit na ibong sari-sari. Ano ba yung mangdadagit niyan, ibong sari-sari? Ravenously. Ang pinaiwatig po diyan, may mga ibon na dayok-dok. Yan po'y halimaw, yan po'y mababangis, yan po'y kumakain ng laman. Yan po'y nagpapatayan, mga ibon nagpapatayan sa laman ng tao kapag naglalaban-laban ng Israel at yung mga bangkay ay naiwan. Ang mga vulture, mga kwagoy, mga night birds, yan po'y mga halimaw. Yan po'y mga sakim. Yan po'y masasamang ibon, night birds. Alam niyo ba ang emblem po na yan, mga kapatid? Pag sinasabing pong extortioner, inalarawan po sa mga night birds. Ang emblem po na sa pag-aaral sa Biblia, ito yung mga taong mahilig sa dilim. Nandiyan ba kayo? Para maintindihan natin, John 3 verse 19. John 3 verse 19. Nandiyan pa ba kayo? Ito po ay extortioners. Ano ibig sabihin ng extortioners? Yan po yung mga walang hilig sa mga magagandang karne. Mas gusto nila yung bulok. Alam po, pag sinabing extortioner, ang emblem niyan, mga taong hindi mahilig sa Diyos. Mas mahilig pa sa kasalanan. Are you listening? Meron, hindi lang ho tayo, meron bang vulture sa Pilipinas? Kwago, meron. Ang kwago, hindi mo makikita yan, malimit pag-araw, gabi lang yan, active. Meron ding agi lang pang gabi, sabi ng Bible. Meron mga taong mahilig lang sa gabi. Ano yung ibig sabihin? Tignan niyo po ang talata. Pakibasa niyo nga.
Para hindi kayo galit sa akin. Magalit na kayo sa inyong sarili. Basa. Alam niyo ba yung revenues, yun po ay tumatawag sa mga ibong magdaragit. Katulad sa Cyrus, inangkin lang na Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo daw yon. Pero kung babasahin ng context, yun po ay sinugo ng Diyos si Cyrus para lupigin ng bansang Israel na matigas ang ulo sa Diyos at pinagpapatay. Yun po ay dayok-dok, halimaw po yun, gustong pumatay. Hayok na hayok sa pagpatay. Doon inilarawan ng extortioners. Doon inihambing. Yun ang emblem. Pag sinabing emblem, paghahambing, pagsasalarawan. Ngayon, ano yon? Mga night birds, mga dayok-dok, mga halimaw, mga ganid, mga mababagsik. Ngayon, pag sinabing emblem, yung extortioners na inihambing sa revenues na ibon, inilarawan niya sa taong walang hilig sa Diyos. Nabasa niyo ba? At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Tingnan niyo ha? Naparito na si Kristo sa mundo. Tama? Kaya ba naniniwala may Pasko? Ano ang balita niyo pag may Pasko? Ano ang inyong naiintindihan pagka Pasko? May pinanganak sa sabsaban. Sino pinanganak sa sabsaban? Si Jesus. Oh. Ibig sabihin, si Jesus ay pinanganak sa sabsaban. Maliwanag na may Jesus. May naparito ng Diyos ng katawang tao. Pero, gusto ba talaga ng tao yon? Ang sabi? Naparito ang ilaw sa sanglibutan. Ano ba ibig sabihin ng ilaw? Ay di kontra ng dilim. Tama? Hindi kayang mahilig lang sa dilim, hindi mga kwago nga. Saka mga paniki, mga aswang. Hindi ka mga ibong dayok-dok, mga aswang yan, mga paniki. Yan po ang extortioners. Talagang negative, masama. Inilarawan nga sila sa sa mandaragit. Ngayon, sino hindi magmamana ng kaharian ng langit? Mga manglulupig. Mga extortioners. Ano ang kanilang paglalarawan? Ibong mangdaragit. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga Felix Manalo doon ay ibong mandaragit. Eh di maniwala na kayo, yun hindi pupunta na langit. Ano? At iniibig pa ng mga taong totoo na. Mag-usapan tayo ng totohanan. Yung totohanan lang, Bible o Hinebra? Yung totoo lang usapan. Bible o Hinebra? Mall o simba? Yan ang realidad. Hindi natin pwedeng, alam mo, ang Diyos hindi nagbabaka sakali pag nagsasalita. Sinasabi niya yung laye. Sinasabi niya ang kalakaran. Ako nga, kaya ko magsabi ngayon na may laban-laban ang ating players. Ay, kita nyo naman, lalaki. Di ka? Ay, kita ko na lumaro ito siyan. Itong dalawa, hindi ko pa nakikita. Pero ito, halimaw to. Wala lang nakalampi. Magaling yan. Kumbaga, hindi na ako magsisinungaling doon sa nakita ko. Ay nakita ko May tama na din, may tama sa binti. Kung makapag-ago, parang hawak ay niyog Talagang pagka nahawakan na yan, kahit malalaki, ang kulang lang sa kanya, wala mapasahan. Kasi wala pang chemistry kami. Pero kita ko ng laro niyan. Kaya nasasabi ko niyan, dahil kita ko, alam mo, bakit nasasabi ng Diyos ang tao'y walang hilig sa Diyos? Kita niya. Kita naman niya Tama ba?
Sabi ko sa inyo, ang daming tao sa taisaan. Hindi lahat nasa simbahan. Ay ako nga pag nakakita ng larikaya kong sabihin, di lalo kaya ang Diyos kita ang lahat? Ang tao nag-aaral pa, ang Diyos alam ang lahat. Hindi tayo may proseso tutuklasin natin, i-research natin, obserbahan natin, para lang natin masabing nakita ko at alam ko. Pero ang Diyos, wala ka pa, alam ka na niya. Alam niya from eternity past to eternity in the future. Wala siyang hindi alam, pati bilang ng ating buhok, himay-may ng ating laman, at yung pinagdadaanan ng ating dugo, himay-may ng ating ugat, wala siyang hindi alam. Kaya nang sabihin niya, mas gusto pa ng tawang dilim, mas dayok-dok ang tao sa dilim, pero pagdating sa ilaw, ayaw. Tapos pag namatay, gusto sa langit, sisigaw ka ng help. Bakit? Dalhin mo ang paniki sa araw. Kung mawiwili. Hindi ka tayo nakakapanood ng Vampera? Pag itinutok sa araw, nalulusaw Yung Vampera? Kaya kahit dalhin ka sa langit, you will never enjoy heaven. Kung ang enjoyment mo ay dilim, hindi ka mag-enjoy sa langit. Bakit? Doon ang di kawasang ilaw ay naroon. Hindi ka tayo nasasapatan sa ilaw ng araw, sa ilaw ng buwan, pagkagabi. Ang sabi ng Bible, sa langit hindi na kinakailangan ng araw. Sa langit hindi na kinakailangan ng buwan. Bakit? Si Kristo na mismo ang liwanag. Naintindihan niyo ba yun? Ay, ang masama na yun, hindi ka talaga pwede doon. Dahil ang hilig mo'y dilim Amen? Yan po ang extortioner. Ang hilig ay dilim. Tingnan pa natin. 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Baganman wala dyan, dinagdag ko na to habang ako'y nandun sa likod ng pulpito. Ano sabi dyan? Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Okay, verse 4. Ano ba yan sinabi ko? Chapter 4, verse 3 and 4. Okay. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Pag sinabing may talukbong, ay di nakatalukbong. Sangga. Ano ba ang maraming tao kaya nasa dilim? Natatalukbungan. Bakit? Dahil natatalukbungan. Tignan niyo po, verse 4, niliwanag. Binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi sampalataya. Upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya pala maraming taong hindi mapatakap, mapahilig sa Diyos, bulag. Tama ba? Hindi kilala ang Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Ang kilala ng Diyos ng tao, yung siya ang nakakakontrol, hindi yung Diyos na dapat in control. Maliwanag ko ba? Oh. Extortioners. So, mahaba yan Una, the proofs. And then, number 2, particularity. Then, number 3, prohibited. Yung mga kapatid, yung ganyan ay yung extortioners, yung pagnanakaw, kasakiman, pagdarambong, panglalamang, inilarawan sa dayok-dok o ganid o night birds o magdaragit. Yan po ay ayaw ng Diyos. Tingnan niyo po Exodus 20:15. Ang particularity na yan ay isinama din yung usury, isinama din yung robbery, isinama din yung ravenously. Dapat nakita natin. Yung ravenously, yun ay talamak na pag-aangkin, kasibaan sa mga bagay na masama at hindi mahilig sa liwanag. Ano sabi ng Bible? Huwag kang magnanakaw. Thou shalt not steal. Tingnan pa natin. Ngayon,
Ano yung kinalaman? Ang pagnanakaw nga, ay ang extortioner nga, yung pagkuha, yung gigil na gigil ka, halimaw na halimaw ka doon sa ayaw ng Diyos. Amen? Ako, pagka nag-iinihaw na ng pusit na malaki, talagang pinipigilan ko ang laway ko, gusto nang tumulo. Di nga yung inihaw na puset na malaki? Kaya kayo nakakakita na nag-iinihaw na puset. Hindi yung dilis, yung puset. Kahit yung tulingang sariwa, pambira, pag naamoy ko na yan, kundi pigilan, tutulo na eh. Ano ba ang tao? Dayok-dok. Pagdating sa kasalanan. Pero hindi sa katwiran. Kaya huwag kang magnanakaw, ibig sabihin, huwag kang haling na haling sa hindi iyo. Bawal yan. Amen. Kaya nga sa basketball may foul. Ba't nga sa basketball may foul? Tapos sa Diyos wala. Di nga sa basketball may foul? Akalain mo doon ka sa kabilang ring nagpapasyot. Eh di panalo na panalo ang kalaban mo. Akalain mo doon ka nagpasyot. Meron kaming nakakalaban nanuntok. Ay kataas-taas na nga 6-footer na nanuntok pa. Bakit? Nalalamangan ng isang matangkad. Nagdadank yung isa, siya yata hindi marunong magdank kahit matangkad. Ba sinuntok? Ay di na isa ni Brother Dayo. Sabi ng isang player, hindi naman ako maiiwasan sa laro ay yung makasakit. Ay yung magkasakitan. Sabi ni Dayo, ay totoo naman yan. Ako'y maglalaro din pa. Pero iba yung nasaktan kaysa sinaktan. Kita ko sinuntok mo hindi na daw makaimik yung bata. Ibig sabihin, may foul nga sa basketball Tama? Kahit nga sa boxing, mayroong panalo na pero disqualified. Tama? Tapos sa langit, pwede ang lahat. Ang mga likoy, hindi magmamana ng karian ng Diyos. Tama? Amen? Siguro, sabukin mo, Marvin, na manuntok sa basketball. Pagka dalawang technical, labas ka na. Pag 5 foul, labas ka na rin. Ay ganong karaming foul na nagawa natin sa Diyos. Tapos iisipin mo pa ikipalangit. Magsisi ka. Magsisi ka na. Kung hindi, foul ka. Technical pa. Graduate. Ano bang graduate na tayo? Ayun na Tama ba? Kaya pag hindi ka nagsisi, graduate ka na. Hindi ka na makakalaro. Mayroon pa nga hindi na makakalaro. Ay bakit? Talsik ang ngipin ng nasuntok. Mga kapatid, tayo makasalanan, hindi na tayo qualified sa langit. Iba ang ating pinagkakahalimawan. Amen? Kaya dito, kayo pa pag nakakita ng Bible, sana matutunan ko, sana mabasa ko rin. Naku, nakaka-boring naman niya, walang picture. Di tayo halimaw pagdating sa Diyos. Pero pagdating sa dilim, paniki tayo. We enjoy darkness. Kasi ibon tayong dayok-dok. Naintindihan niyo ba yan? Ayan po'y bawal. Kaya, tingnan pa natin. Wag na. Dadami pa ako ng tatapusin ko mga puntos ko. Not only proofs, particularity, prohibited, then number 4, ito pa malapit niya. Sabi nga sa inyo, ito ay punishable. Punishable. Tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 6, verse 10. Ikaw ba, Utoy, nakailang foul? Nung maglaro ka? 4. Mabait man laro yan, bagaman halimaw. Pag hawak ang bola, talagang para aagawan ka ng niyog na madulas. Sabi? Tingnan nyo Balik ulit tayo sa 9 para maintindihan ulit natin. Number 4 points natin ay punishable. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi free sa Diyos ang mahilig ka lang sa dilim, sa kasalanan.
Basahin natin. Kayo, saan kayo mahilig? Sa pagkain, marami pastor, halos lahat. Sa laro, anong hilig mo? Alam ka naman, ako'y nakakapagtakay. Ako'y mahilig sa basketball, pero hindi mo na makakapaglaro. O, tanan nyo, dalawa ang team natin. Bakit? Mahilig talaga ako dyan. Mahilig ako sa chess, mahilig ako sa dartball, dart, then mahilig din sa pool. Pero pagdating sa religion, pagdating sa Diyos, mahilig ka ba? Magpakatotoo lang tayo. Huwag natin sabing oo, dadagdagan lang natin paiging sinungaling. Amen. Naintindihan mo ba natin? Ay pagdating sa pagkain, lahat pastor ay paborito ko. Pagdating sa laro, basketball, etc. Pero pagdating sa Diyos, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Yun ang punishable. Hindi talaga palangit. Amen? Kaya ba niniwalang may langit? Kilala niyo ba si Villar? Manny Villar? Yung dating dinadaanan ko papuntang Manila, dyan sa Laguna, yung dati puro palayanan. Ngayon puro subdivision na. Tama? Ngayon, si Villar ba'y mayaman? Pag mayaman si Villar, ang bahay kaya ni Jacobo? Ang bahay kaya ni Jacobo? Bakit? Ay, mayaman eh. Tama? Ibig sabihin, pag mayaman, expected mo, ang ganda ng bahay noon. Siya ay nakakapag-design ng mga subdivision. Kaya ba iniwalang maganda ang design ng kanyang bahay? Tao nga, yumaman lang, marunong lang ng design na gandang bahay. Ayan, Diyos. May-ari ng lahat. Pinakamarunong sa lahat. Kaya walang kasing gandang langit. Pero hindi yun sa'yo at sa akin. Dahil tayo'y liko. Paano mangyayari? Mamaya. Tingnan nyo ha? Hindi ba rin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Akala ninyo lahat ay pwede. Hindi nga. Pag liko, hindi. Ay ano gawin liko? Mapakiapid. Kaya pag kayo nag-asawa, isa lang. At pagka ikilalaki, ang asawahin may babae. Hindi lalaki din. Okay, babae din. Ano pa? Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, yan. Ay, huwag sasama sa prosesyon. Di pala palangit yan. Tama? Hindi akin yan. Huwag kayong masasaktan. Salitahan ng Diyos yan. Hindi ko kwento-kwento yan. Hindi gawa-gawaan yan. Ang liwanag iyo. Binabasa ko lang naman. Nababasa nyo ba? Kita nyo ba? Sino daw yung mga liko na hindi pupunta ng langit? Yung nakikapid, yung mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Kaya magsisi ka. Kaawa ko sa matatanda ay na-stranded. Ay, daig na ang tuhod. Ang sakit. Isipin mo, kaya abaga kayo. Sino kami sabi sa inyo pumunta dyan? Hindi naman totoo yan. Magbasa kayo ng Bible. Hinahaman ko kayo. Magbasa kayo ng Bible. Hindi totoo yan. At ang masaklap pa na yan, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ay pinakamagandang langit, sayang. Panaginip lang yan sa iyo. Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalo niya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ano pa, verse 10? Dilisan na natin. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing. Kaya kayo mga young people na mga players, nangunguha si Pastor Proy nang isasali sa PSL, ipakita na ninyo ang gilas. Yung iba nasa ibang bansa na. Pati sa volleyball ini, mali ma-discover ka. Doon lang ang bulay niyog. Magaling yun. Pero
Kawawa naman kayo kung kayo may bisyo. Bukod sa inay kasalanang parurusahan ng Diyos, sinisira ninyo inyong kalusugan. Niya mga manglulupig, hindi mga magmamana ng kaharian ng Diyos, mga masasakit, mga manglalasing. So, ano ibig sabihin? Punishable. Ano yung punishment doon? Ay, hindi ka pupunta ng langit eh. Ay, ano yun? Ay, di impyerno. Naniniwala ba kayo may impyerno? Sabi ng iba, pag wala kang pera, impyerno ang buhay. Ano? Pag ikaw di walang makain, impyerno ang buhay. Huwag kayong maniniwala doon. Ang impyerno ay lugar na ang apoy ay hindi namamatay. At yun ay magpakailan-kailanman. Then last, nais kong sabihin sa inyo, ang extortioner, yan po ay pardonable. Napapatawad po yan. Amen? Walang kasalanang hindi kayang patawarin. Mangangalunya ka, naikiapid ka sa kapwa lalaki, maglalasing ka, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, sinungaling ka, may kapatawaran yan. Kailan? Huwag pag namatay. Ngayong buhay ka pa lang, magsisi ka na. Luke 19:8 hanggang 10. Tingnan niyo po. Ang pangalan niya, si Sakeo, yan po yung magdarambong. Yan po ang trabaho niya sa BIR. Marami ho yung napaglamangan. Marami yung naloko. Marami yung nanakawan. Pero ano sabi ng Diyos, ni Jesus Christ kay extortioner na taong si Sakeo? At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Ibig sabihin, pwede palang maligtas yung masamang tao. Amen? Sapagkat si anak din naman ni Abraham. Tinan niyo bakit? Verse 10. Sapagkat ang anak ng tao ay nabarito upang hanapin at iligtas ang nawala. Hindi ko pa nabasa yung 8. Pakibasa nga ng 8 natin. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-ari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil akong may daya, kung sakali, sige, nuningil ka ng may daya. Ang punto natin mga kapatid, itong si Sakeo na ito ay magnanakaw. Extortioner. Dayok-dok. Mahilig sa gawang mali. Dati. Pero napuntahan ni Jesus sa panahon niya. Siya'y nagsisi. Sabi niya, at kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. Ano ibig sabihin nun? Isinasauli ko ng makaapat. Na-realize niya yung kanyang mga maling ginawa. Gusto niyang bayaran. Ang ibig sabihin, nagkaroon ng pagbabago. Nagsisi. Kaya naman nasabi ng verse 9, tingnan niyo po, sabi ng verse 9, okay. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Ibig sabihin, ang taong makasalanan, anumang uring pagkasalanan, meron kang kinahihalimawan, kinahihiligan, kinahuhumalingan. Maraming humaling sa pornography. Yan ang gusto-gusto laging panoorin. Kabastusan. Pagnanakaw, pagsisinungaling, pandaraya. Maraming uri ng kasalanan. Huwag kang padaya. Hanggat hindi ka magsisisi, hindi ka palangit. Pero dumating sa ang kaligtasan sa bahay ni Sakeo, bagaman siya'y magnanakaw. Bakit? Nakita niya yung pagsisisi. Sabi niya, kung ako'y nakasingil man ng may daya, isasauli kong makaapat. Nagsisi yun. Amen? Kung bagay, pambira ka, walang hiya ko nga pala noon. Ganito pala ang ginagawa ko sa tao. Sa aking kapwa, Panginoon, patawarin niyo po ako, isasauli ko ng makaapat. Yung idea doon, kung ginawa man hindi,
Ang idea doon ay na-realize niya yung kanyang maling buhay dati. Tama ba? Inaano niyo ba na mali ang ating buhay? Tama? Tayo makasalanan? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Ibig sabihin, ang gusto lang palang makita ng Panginoong Hesus, nagsisisi ka. Man, ang bira, hilig na hilig ko sa sugal, hilig na hilig ko sa alak, sa sigarilyo, tapos sa Bible, hindi man lang ako nakakabuklat. Pagsisimba, ayaw na ayaw ko pa. Amen? Ganun pala ako dati. Hanggang ngayon. At pag nakita ng Panginoon na bago yung hilig mo, purihin ang Panginoon. Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Kayo ba'y ligtas na? Check nyo na bang kayo'y palangit? Ang palangit nagsisisi ng mga kasalanan. Tama. At nananampalataya kay Jesus. So, dito tayo magtapos. John 3:16. John 3:16. Salamat kay Marvin. Yung iba, hindi ko kilala. Saka yung isa pa. Kayo ba yung magkakatim sa giya? Oh, para tayo ay mananalo. Oh, ang liwanag yan. John 3:16. Yung iba wala talaga, no? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito ako magtatapos sa total na dito kayo. Ano sabi? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang Baptist Church. Ganun ba yon? Ganun ba yon? So, hindi ang tagapagligtas ay Baptist. Tama? Huwag niyong iisipin kaya kayo pinasisimba ko dito para kayo maging Baptist. Hindi. Hindi naman na ibinigay ay Baptist eh. Ano sabi? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang. O, di hindi Baptist. Ay, hindi rin Catholic. Ano pa ang basa niyo yan? Na ibinigay niya ang kanyang Catholic? Hindi naman. Na ibinigay niya ang dating daan? Hindi rin naman. Na ibinigay niya ang born again? Hindi rin naman. Ibinigay niya sa Batista? Hindi rin. Ay, ibinigay niya yung bugtong na anak. Sino yun? Si Jesus. Kaya huwag sa relihiyon kalalapit. Dahil yung ibinigay ng Diyos, hindi relihiyon, kanyang anak. Therefore, ang tagapagligtas, hindi Baptist. Kaya kayo mga players, nire-required lang ng ating management. Pero huwag niyong iisipin kay babaptisin namin. Bakit? Hindi naman baptis ang binigay ng Diyos. Kanyang bugtong na anak. Gusto niyo ba maligtas? Huwag kayo magbaptis. Hindi ko nire-recommenda ang baptis para kayo maligtas. Hindi yun ang turo ng Bible. Ang turo ng Diyos, manampalataya ka kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang pupunta sa Ama. Nasaan ba ang Ama? Ano sabi ng awit? Ama namin, sumasalangit ka. Ibig sabihin ng Ama nasa langit. Ngayon, walang pupunta sa Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus. O di, para pumunta ka sa langit, ay di si Jesus. Magsisi ka ng iyong kasalanan, sampalatayanan mo si Jesus. Is that clear? Maliwanag ba? Ngayon kung hindi, saan ka pupunta? Huwag kang padaya. Huwag mo sasabihin, ako'y mabait. Ako'y wala na argabyado. Sabi ng Bible, huwag kang padaya. Maging maglalasing, hindi palangit. Maging sinungaling, hindi panalangit. Lahat ng makasalanan, lahat ng liko, pa-impyerno. Kaya if I were you, magsisi ka. Bakit si Sakeo? Kahit makasalanan, iniligtas ng Diyos. Gusto niyo ba maligtas? Gusto niyo ba pag namatay, kayo palangit? Gusto niyo ba sa langit? Ba? Mamaya, wag muna. Maglingkod muna sa Panginoon. Ano? Okay. So, sa inyong lahat na naka-andito, yumuko kayo at pumikit. Habang kayo nakayukod, nakapikit, naintindihan mo mensahe, hindi kita i-guide. Humingi ka ng tawad. Kita ka ng Diyos. Humingi ka ng tawad. Manalangin ka ng iyo. Kahit hindi malakas, bulong lang sa puso mo, humihingi ka ng tawad. Diyos ko po, ako'y patawarin niyo po.
At si Jesus, ang palatayanan mo, wala kang pag-asa kundi si Jesus lang. Ililigtas ka ng Panginoon. Sabi ng Bible, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso.